Isang gabi na mapusok na pagkakamali ang naging mitsa ng kanilang pagkakahiwalay. Ngunit paano kung ang sutil na tadhana ang mismong gumawa ng paraan upang kanilang mga landas ay muling magtagpo? Para kay Elena, ang Maynila ay isang lungsod ng pag-asa, ngunit puno rin ng mapapait na alaala. 9 na taon na ang nakalilipas, isang gabi ng matinding kapusukan sa bisig ng kilalang bilyonaryo at certified playboy na si Sebastian Baste Castiglione ang tuluyang nagpabago sa kanyang simpleng buhay. Alam niya laro lang ang lahat para sa lalaki, kaya bago pa man sumikat ang araw, pinili niyang maglaho na parang bula. Bitbit na isang lihim na hindi niya inaasahang madodoble, kundi matriple. Sa tulong ng kanyang ina na si Aling Marta at ng tapat na kaibigang si Clara, mag-isang tinaguyod ni Elena ang kanyang matatalino, bibo at nagniningning na triplets, sina Liam, Lucas at Levi. Sa kabilang banda, nananatiling mailap sa pag-ibig si Baste. Sa kabila ng karangyaan, kapangyarihan at mga nagdidikitang babae, walang sino mang nakapagpabura sa kanyang isipan sa mukha ng probinsyanang nag-iwan sa kanya matapos sa isang gabi. Palagi rin siyang nasisita ng kanyang inang si Doña Aurora na may karamdaman sa puso at walang ibang hiling kundi makakita ng tunay na manugang at lehitimong tagapagmana ng pamilya Castiglione. Ang tahimik na buhay ni Elena ay mayayanig nang tanggapin niya ang alok na maging personal nurse na matandang matriarka. Ang hindi niya alam ang mansyong kanyang papasukan ay ang kaharian ng lalaking pilit niyang tinalikuran. Sa pagtapak ni Elena at ng kanyang triplet sa mansyon, isang malaking pagsabog ang magaganap. Isang tingin pa lang ni Doña Aurora sa triplets, alam na nito na ang mga ito ay dugot laman ng kanyang anak dahil sa mukha ng mga itong pinagbiyak na bunga ni Baste. Galit, panghihinayang at matinding pagnanasa ang maghahalo sa puso ni Baste nang makitang muli ang babaeng tumakas sa kanya na ngayon may bitbit ng 3 munting bersyon ng kanyang sarili. Upang makuha ang kanyang mana at masigurong gagaling ang kanyang ina, bibigyan ni Doña Aurora si Baste ng isang ultimatum. Pakasalan si Elena at kilalanin ng triplets o mawawala sa kanya ang lahat. Kakayanin ba ni Elena na makisama sa isang lalaking sa tingin niya ay walang puso? At mapapanindigan ba ni Baste ang pagiging sutil kung sa bawat lapit niya kay Elena ay ang kanyang sariling puso ang unti-unting nabibihag? Isang kwento ng naglalagablab na nakaraan. Mga tagpong nakakakilig at nakakatawa dahil sa kakulitan ng 3 batang senyorito at isang pag-ibig na hinog sa tamang panahon. Handa ka na bang matuklasan ang lihim sa loob ng mansyon? Mga anak, narinig niyo bang, Mommy? Ang mga bilin ko sa inyo, huwag niyong kalilimutan. Kahit saan tayo makarating, hindi tayo maghihiwalay. Alam niyo kung anong pinagdadaanan natin bago tayo nakarating dito. At huwag makikipag-away sa eskwelahan. Maging mabuting bata palagi. Opo, Mommy. Kaya mag-aaral po kaming mabuti. Sabay-sabay sumaludo ang 3 munting sundalo sa harap ni Elena. Kitang-kitang kislap ng katalinuhan at sigla sa mga mata ni na Liam, Lucas at Levi habang nakasuot ng kanilang mga plansyadong uniforme. Muli, napatitig si Elena sa kanyang mga anak at sa bawat segundo ng kanyang pagtitig, tila ba bumabalik siya sa nakaraan. 9 na taon na ang mahabang panahong lumipas mula nang lisanin niya ang kanyang tahimik na probinsya, ngunit hanggang ngayon kapag tinitingnan niya ang 3 munting anghel na ito, ang mukha pa rin na nag-iisang lalaking lihim niyang tinangi ang kanyang nakikita, si Sebastian Baste Castiglione. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng isang gabing puno ng tamis at mapusok na pag-ibig, ngunit nag-iwan din ng habang buhay na marka sa kanyang puso at sinapupunan. Kung makikita siguro ni Baste ang triplets ngayon, tiyak na hindi nito maikakaila ang sarili. Ang matatandang ilong ni na Liam, ang mapupungay ngunit matatalim na mata ni Lucas at ang pilong ngiti ni Levi, lahat ay pinagbiyak na bunga ng kanyang ama. Di naging madali ang pakikipagsapalaran ni Elena sa Maynila noon. Dumating siya sa lungsod na walang perang dala, walang permanenteng matutuluyan at ang mas mabigat, buntis siya sa 3 bata nang hindi niya alam. Ngunit laking pasasalamat niya dahil hindi siya pinabayaan ng kanyang ina na si Aling Martha. Kahit malayo ito sa probinsya, walang sawang nagabot ang kanyang ina ng moral support at kaunting perang na itatabi mula sa pagsasaka upang may maipambili siya ng mga bitamina. 9 na taon nang nakanilipas sa isang siksikang bus patungo Maynila, nakilala rin niya si Clara.
Si Clara ay galing sa San Andres. Naging magaan agad ang loob niya dito, kaya nakwento niya rito ang pakikipagsapalaran niya sa lungsod para sa kanyang dinadalang buhay. Kahit wala siyang kasiguruhan kung saan siya pupulutin. Dahil sa labis na pag-aalala sa kanyang kalagayan, hindi nag-atubili si Clarang tulungan siya. Inalok siya nitong sa bahay muna nila tumuloy pansamantala. Laking gulat niya nang patirahin siya noon ng libre. Medyo may kaya sa buhay ang pamilya ni Clara at nag-iisang anak to, kaya naman tinuring na rin siyang parang tunay na kapatid ng mga magulang nito. Doon niya isinilang ang triplets at doon niya naramdaman ang init ng isang tunay na pamilya sa gitna ng malamig ng lungsod. Sa loob ng 9 na taon, pinagsabay ni Elena ang lahat. Nagtatrabaho siya sa umaga bilang isang pribadong nurse. Nag-aaral sa gabi para sa kanyang mga karagdagang sertipikasyon at sa mga natitirang oras binubuhos niya ang kanyang pagmamahal sa pag-aalaga sa kanyang triplets. Napakalaki ng utang na loob niya kina Clara. Kahit may asawa na to ngayon, hindi pa rin bumibitaw ang kaibigan sa pagtulong sa kanya sa pagbabantay sa mga bata tuwing may biglaang duty si Elena sa ospital. Paminsan-minsan lumuluwas din sa Aling Marta mula sa probinsya upang mag-abot ng kaunting tulong at walang humpay ang pasasalamat ng kanyang ina sa pamilya ni Clara. Elena, lumalaki na ang mga anak mo at lahat sila bibo at matalino. Anong plano mo ngayon? Bulong ni Clara habang papalapit sa kanya mula sa kusina. May dalang baso ng juice para sa mga bata na agad namang tinakbo at inunahan ni Levi. Huminga ng malalim si Elena habang pinapanood ang kanyang mga anak. May natanggap akong alok, Clara. Isang private duty nurse para sa isang mayamang matanda. Malaki ang sahod, sapat para sa pag-aaral ng triplet sa darating na pasukan. Di alam ni Elena ang mansong kanyang papasukan ay ang tahanan ng pamilya Castiglioni. Ang lugar ko sa naghihintay ang lalaking pilit niyang tinalikuran at ang katotohanang matagal niyang itinago. Si Sebastian Baste Castiglioni ay ang definisyon na isang lalaking nasa kanya ng lahat. Gwapo, matikas, mayaman at nagtataglay ng kapangyarihan na magpaikot ng malalaking negosyo sa isang kumpas lamang ng kanyang kamay. Ngunit sa likod ng tagumpay niya sa korporasyon, kilala rin siya sa mundo ng alta lipunan bilang isang sotel at certified playboy. Para sa kanya, ang pag-ibig ay isang laro lamang na walang seryosong patutunguhan. At ang mga babae parang mga mararangyang sasakyan na maaari niyang palitan at pagsawaan kahit kailan niya gustuhin. Ngunit sa kabila ng kanyang tila walang pakialam na pamumuhay, may isang gabi na nakaukit sa kanyang isipan na hindi niya kailanman nagawang burahin. 9 na taon na ang nakalilipas. Isang gabi na matinding kapusukan at pagkakamali ang naganap sa kanya at sa isang simpleng probinsyanang nagngangalang Elena. Pagkatapos ng gabing yon, nagising na lamang si Baste. Wala nang dalaga sa kanyang tabi. Umalis na ito nang walang paalam at walang hininging kahit isang sentimo. Di alam ni Baste kung bakit, ngunit sa kabila ng dami ng mga nagagandahang modelo at sikat na aktres na dumaan sa kanyang buhay pagkatapos noon, ang mukha pa rin ng probinsyanang iyon ang laging bumabagabag sa kanyang isipan tuwing gabi. Dahil sa kanyang pagiging sutil, palaging nakakatanggap na matinding sermon si Baste mula sa kanyang ina, si Doña Aurora. Ang matandang matriarka ng pamilya Castiglioni ay malubhang karamdaman sa puso. Dahil sa kanyang humihinang kalusugan, ang tanging hiling lamang nito, bago man lang mawala sa mundo, ay ang makita ang kanyang nag-iisang anak na magbago. Magkaroon ng disenteng asawa at higit sa lahat, magkaapo na magpapatuloy ng kanilang pangalan at malawak na ari-arian. Sebastian, hanggang kailan mo ba babalaki na magpakasaya sa mga babaeng pera lamang habol sa'yo? Tingnan mo ang lagay ko. Hindi ko na alam kung aabutin pa ako ng susunod na taon. Gusto ko na ng apo. Gusto ko na ng manugang. Galit at may kasamang paggubo ang sermon ng kanyang ina sa tuwing nagkakaharap sila sa hapagkainan. Ngunit ang sagot lang lagi ni Baste ay pilyong ngiti. Pag-iwas sa usapan at mga pangakong alam ng kanyang ina na wala namang katuparan. Samantala, sa maliit ngunit masayang tahanan ni Clara, tinapos na ni Elena ang kanyang pag-iempake. Tinanggap niya ng alok na isang prestihiyosong ahensya na maging personal nurse na isang matandang donya na may malubhang sakit sa puso.
Ayon sa text ng kanyang coordinator, napahigpit at masungit ang pamilyang ito. Marami na raw nurse ang sumuko sa unang linggo pa lamang dahil sa init ng ulo ng matanda at sa taas ng standards ng pamilya. Ngunit dahil napakalaki ng offers na sahod na higit pa sa sapat para sa darating na matrikula ng kanyang triplet sa magandang paaralan, hindi nag-atubili si Elena. Kakayanin niya kahit anong kasungitan para sa kanyang mga anak. Bago sila sumakay ng taxi patungo sa kanyang bagong trabaho, kinausap muna niya ng masinsinan sina Liam, Lucas at Levi. Mga anak, kailangan sumama kay mommy sa mansyon dahil pinayagan ako ng donya na doon kayo patuloyin sa staff house para di ko kayo maiwan habang nagtatrabaho ako. Pero tandaan niyo ang usapan natin ha, huwag kayong magpapakagulo at huwag kayong tatakbo sa kung saan-saan. Opo, mommy. Magpapakabait po kami para di kayo mapagalitan ng amo ninyo. Sagot ng panganay na si Liam na siyang pinaka-mature at laging nag-aalaga sa kanyang mga kapatid. Habang umaandar ang taxi patungo sa eksklusibong subdivision, kung saan matatagpuan ang naglalakihang mansyon ng mga Castiglioni, biglang nakaramdam ng kakaibang kaba si Elena. Hawak ang kanyang dibdib, pilit niyang pinakalma ang sarili. Isang pamilyar na kaba na tila ba babala mula sa kanyang puso na ang kanyang pagbabalik sa marangyang mundong ito ay magdadala ng isang malaking pagsabog na tuluyang magpapabago sa kanilang tahimik na buhay. Nabangha ang triplets nang pumasok ang kanilang sinasakyang taxi sa malawak na bakuran ng mansyon ng mga Castiglioni. Ang mga naglalakihang fountain na sumasabay sa ihip ng hangin, ang malawak na hardin na puno ng mga mamahaling halaman at ang arkitektura ng bahay na tila ba isang palasyo na sapat na upang mapanganga ang tatlong bata. Agad na dinala ni Elena ang kanyang mga anak sa nakatalagang staff house sa likod ng mansyon upang doon iwan ang kanilang mga gamit. Laking pasasalamat niya dahil malaki at komportable ang kwarto na binigay sa kanila ng mabait na mayordoma na si Aling Luisa. Matapos maiayos ang mga bata at mabilinan na wag lalabas, agad dumaan sa Elena sa malaking kusina upang maghanda para sa kanyang unang pakikipagkita kay Doña Aurora. Pagpasok niya sa malawak at eleganteng sala, nakita niya ang isang matandang babae, nakaupo sa isang silya malapit sa bintana. Bagamat bakas ang panghihina at sakit sa mukha nito, nandun pa rin ang otoridad at karangalan ng isang Castiglioni. Magandang umaga po, Doña Aurora. Ako po si Elena, ang inyong bagong personal nurse. Magalang na bati ng dalaga, sabay ako ng bahagya. Tiningnan siya na matanda mula ulo hanggang paa, tila kinikilatis ang kanyang kakayahan. Ikaw pala ang nagsabi ng ahensya. Sana nga mahabang pasensya mo dahil hindi mo ako madaling alagaan. Elena, masakit ang katawan ko at mas masakit ang ulo ko sa sutel kong anak. Prangkang sad ng matanda, bago to bahagyang naubo at napahawak sa kanyang dibdib. Agad lumapit si Elena upang alalayan ng matanda, ngunit bago pa siya makakuha ng tubig, isang mahinang katok ang narinig mula sa pinto ng sala. Dahan-dahan tong bumukas at niluwa ang triplets. Di nakatiis sa mga bata nang marinig na tila nahihirapan ang kanilang ina at ang matanda. Sa halip na maglikot, pumasok sila ng may pag-iingat at paggalang. Excuse po, mahinang sambit ng panganay na si Liam. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Liam, Lucas, Levi, bakit kayo nandito? Pasensya na po, Doña Aurora, ang mga anak ko po. Ngunit hindi natapos ni Elena ang kanyang sasabihin dahil agad na kumilos ang tatlong bata na makitang kalagayan ng matanda. Si Lucas na likas maalaga ay mabilis na lumapit sa gilid ng silya. Lola, masakit po ba ang dibdib ninyo? Sabi po ni Mommy kapag po nahihirapan huminga, kailangan po dahan-dahan ng pag-inhale at exhale. Banayad niyang hinawakan ang kamay ng matanda at pinakita ang tamang paghinga. Si Liam naman mabilis kumuha ng baso ng malamig na tubig mula sa tray na inihahanda ni Elena at maingat tong iniabot kay Doña Aurora. Inom po muna kayo, Lola. Huwag po kayong bibigla sa pag-inom para di po kayo mabulunan. Habang si Levi ang pinakabunso't madaldal ay lumuhod ng bahagya sa tapat ng matanda at marahang hinilot ang tuhod nito.
Lola, pagod po ba mga paa ninyo? Ganito po ang ginagawa ko kay Mommy kapag galing siya sa ospital. Mawawala pong sakit nito, promise. Natigilan si Doña Aurora. Ang kanyang ubo humupa, hindi dahil sa tubig kundi dahil sa matinding emosyon na biglang sumakop sa kanyang puso. Tinitigan niyang maigi ang tatlong bata, ang kanilang mga mukha, ang hugis ng panga ni Liam, ang mapupungay na mata ni Lucas at ang pinong kislap sa mukha ni Levi ay tila ba isang salamin ng nakaraan. Eksaktong-eksakto to sa itsura ng kanyang anak na si Baste noong ito'y 9 na taong gulang pa lamang. Isang mainit na luhang di mapigilan ang pumatak mula sa mga mata na matanda. Hinawakan niya ang maliliit na kamay ni Liam at Lucas habang isa niyang kamay dinala sa ulo ni Levi. Ramdam na ramdam ng Donya ang isang kakaibang koneksyon. Isang tibok ng puso na matagal nang nawala sa kanyang malaking mansyon. Ang init at ligaya na isang tunay na pamilya. Sino sila, Elena? Nauutal na tanong ng Donya habang ang kanyang tinig ay nanginginig sa labis na pagkaantig. Sino ang mga munting anghel na ito? Naiiyak na rin si Elena sa nakikitang tagpo. Bago pa man siya makasagot, masayang sumagot si Levi. Kami po ang triplets ni Mommy. Ako po si Levi, ito po si Kuya Liam at si Kuya Lucas. Huwag na po kayong umiyak, Lola. Babantayin po kayo namin dito. Niyakap na mahigpit ni Doña Aurora ang tatlong bata at sa sandaling yon alam ng matanda sa kanyang puso ang kanyang matagal nang pinagdarasal na sa harap na niya. Ang mga ito ay walang kaduda-duda, dugo at laman ng mga Castiglioni. Bago pa man makabawi sa matinding iyak at emosyon si Doña Aurora, isang mabigat at pamilyar na yabag ng mga sapatos ang umalingaw-ngaw mula sa malaking pintuan ng mansyon. Kasunod doon ay isang baritonong boses na nagpatigil sa ikot ng mundo ni Elena. Mom, anong iyakang nangyayari dito? At sino mga batang pumasok sa loob ng bahay? Nanigas sa kinalalayan si Elena. Ang boses na iyon, kahit 9 na taon ng mahabang panahong lumipas, kilalang kilala niya ang bawat timbre at talim noon. Dahan-dahan siyang lumingon at doon tumambad sa kanya si Sebastian Baste Castiglioni. Bihis to sa kanyang mamahaling business suit, matikas, mas nakamure ang itsura at nagtataglay ng otoridad na kayang magpatumba ng kahit sino na haharang sa kanyang daan. Nanigas sa kinalalagyan si Elena, ang boses na iyon. Kahit 9 na taon na mahabang panahong lumipas, kilalang kilala niya ang bawat timbre at talim noon. Nang magtagpo ang kanilang mga paningin, tila naputol ang hininga ni Baste. Nanlaki ang kanyang mga mata at napabitaw sa hawak itong mamahaling leather portfolio na lumika na malakas sa tunog sa sahig. Ang babaeng 9 na taon niyang hinanap, ang nag-iisang babaeng nagpabaliw sa kanya sa bawat gabi ng kanyang buhay ay nakatayo ngayon sa mismong sala ng kanilang mansyon, nakasuot ng uniforme ng isang nurse. Elena? Bulalas ni Baste, na tila ba nakakita ng multo. Lumakad siya na mabilis papalapit dito. Ikaw nga, nasan ka ba nagsuot? Bakit ka narito? Ah, Baste? Mahinang sabit ni Elena. Pakiramdam niya hihimatayin siya sa bilis ng tibok ng kanyang puso. Sa takot na malaman ng lalaki ang katotohanan, agad dinarangan ni Elena ang triplets gamit ang kanyang sariling katawan. Pilit niyang tinatago ang mga ito sa likod ng kanyang palda, ngunit huli na ang lahat dahil mas mabilis sa mga mata ng milyonaryo. Nang dumapo ang tingin ni Baste sa tatlong batang lalaki na sumisilip mula sa likod ni Elena, parang binuhusan na gayelong tubig ang playboy. Ang kanyang mapagmataas at sutil na mukha napalitan ng matinding kalituhan at gulat. Tiningnan niya si Liam na may seryosong panga, si Lucas na may mapupungay na mata at si Levi na nakataas ang isang kilay sa kanya. Isang ugali na kanyang-kanya lamang kapag may hindi nagustuhang tao. Sila, nauutal na saad ni Baste habang tinuturo ang triplets. Tumingin siya kay Elena na may halo-halong galit at pananabik. Elena, sino sila? Bakit kamukhang kamukha ko ang mga batang ito? Bago pa man makasagot si Elena, mariing ginampa si Doña Aurora ang hawakan ng kanyang silya. Ang muka baka sa matinding tagumpay. Sebastian, huwag ka nang magbulag-bulagan. Sila ang mga apo ko. Sila ang mga anak mo na tinago sa iyo ng 9 na taon dahil sa kalokohan mo. Mommy! Mahinang bulong ni Liam habang hinahawakan ng malamig na kamay ni Elena. Sino po siya? Bakit po siya galit?
Nang marinig ni Baste ang salitang mommy mula sa munting labi ng mga bata, tuluyan ng gumuho ang kanyang mundo. Ang mga ito ay walang kaduda-duda na kanyang mga dugo at laman. Isang gabi ng pagkakamali, ngunit nagbunga ng tatlong lehitimong tagapagmana ng pamilya Castiglione. Humarap si Baste kay Elena. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa halo-halong emosyon. Lumapit siya ng gusto, sapat upang maramdaman ni Elena ang init ng kanyang hininga. Elena, mag-usap tayo, ngayon din, sa library. Huwag mo kong susubukan takasan muli dahil sa pagkakataong to hindi ko nahahayaan na makalayo ka. Tumingin si Elena kay Clara sa kanyang isipan. Humihingi ng lakas ng loob. Alam niyang dumating na ang araw na pinaka kinatatakutan niya. Ang pagharap sa katotohanan ng nakaraan at ang pag-angkin ng isang Castiglione sa kanyang mga munting anghel. Sa loob ng malawak at eleganteng library ni Baste, tila ba naubusan ng hangin si Elena. Napapaligiran sila ng mga naglalakihang estante ng mga aklat, ngunit ang buong atensyon ng dalaga nakatutok lamang sa anino ng lalaking pilit niyang tinalikuran. Nakatayo si Baste malapit sa malaking bintana, nakatalikod habang nakapamulsa, ngunit bakas sa kanyang malalapad na mga mata. Ang kanyang mukha, may matinding sakit at matinding tensyon. 9 na taon, Elena. 9 na taon mong pinagkait sa akin ang karapatan kong maging ama. Panimula ni Baste, ang baritono nitong boses ay gumaralgal ng bahagya. Lumapit siya sa tapat ng silyang inuupuan ni Elena. Bakit? Bakit ka umalis noon nang walang paalam? At bakit mo tinago sa akin na nagbunga ang gabing yon na triplets ang binigay mo sa akin? Huminga na malalim si Elena. Pinalakas niya ang kanyang loob at sinalubong ang matalim na tingin ng lalaki. At para ano, Baste? Para maging katatawanan ako ng barangyang pamilya mo? Noong gabing yon bago ko umalis, narinig kong pakikipag-usap mo sa telepono sa mga kaibigan mo habang natutulog ako. Sinabi mo sa kanila na isa lang akong laro, isang probinsyanang madaling makuha at panandali ang aliw lang. Natigilan si Baste, bahagyang napaawa ang kanyang labi at bakas sa kanyang mukha ang biglaang pagsisisi. Naalala niya ang gabing yon, ang kanyang kabataan, ang kanyang kayabangan bilang isang sutil na playboy na ayaw magpatalo sa asaran ng mga kaibigan. Elena, gago ko noon. Inaamin ko. Humakbang paabante si Baste at mabilis na lumuhod sa tapat ng silya ni Elena. Isang aksyon na nagpasinghap sa dalaga. Hinawakan niya ang nanginginig ng mga kamay nito pero sumumpa ako. Matapos ang gabing yon, nagbagong tingin ko sa buhay. Kinabukasan, hinanap kita sa buong Maynila, pati na sa probinsya ninyo, pero naitago mo ng sarili mo. Hindi ka na nawala sa isip ko, Elena. Hindi ka lang naging isang laro para sa akin. Bago pa man makasagot si Elena sa tapat ng pag-amin ng lalaki, biglang bumukas ang pinto ng library. Niluwan nito si Doña Aurora na tulak-tulak ang kanyang sariling wheelchair. May malawak ng ngiti sa labi at bakas ang bagsik na isang matriarka. Wala nang diskusyon na magaganap, deklara na matanda habang pilit na tumatayo mula sa kanyang wheelchair gamit ang kanyang baston. Ang triplets ay mga Castiglione at ikaw, Elena, ay hindi na aalis sa mansong ito kasama ang mga apo ko. Sebastian, gusto ko silang maging opisyal na pamilya natin. Kung gusto mo talaga na makuha ang buong pamamahala sa kumpanya at kung gusto mo pang humaba ang buhay ko, pakasalan mo si Elena. Mom, gulat na sabi ni Baste. Doña Aurora, hindi po maaari. Agaw naman ni Elena na halos manindig ng balahibo sa kaba. Hindi niya kayang isipin na pakakasalan siya ng lalaki dahil lamang sa obligasyon o dahil sa mana. Ngunit bago pa man makapangatwiran si Elena, tumayo ng tuwid si Baste. Tiningnan niya ang muka ng dalaga. Ang mukhang 9 taon niyang pinagdasal na makitang muli. Isang pilyong ngunit seryosong ngiti ang gumuhit sa mga labi ng bilyonaryo. Gagawin ko, Mom. Pakakasalan ko si Elena. Handa akong palagutan ng lahat, mariing sagot ni Baste. Napatingin sa Elena sa lalaki habang kanyang puso ay nagwawala sa hindi may paliwanag na takot at kakaibang kilig. Ang kasunduan to magiging simula ng kanilang bagong yugto.
Isang kasal na nagsimula sa isang gabi ng pagkakamali, ngunit nakatadhana para sa isang habang buhay na pag-ibig. Hindi pa rin makapaniwala si Elena na sa loob lang na isang araw, ganap nang nagbago ang kanyang realidad. Mula sa pagiging isang simpleng pribadong nurse na nakatira sa maliit na bahay ni na Clara, ngayon opisyal na silang lumipat ng triplet sa isa sa mga mararangyang guest suite sa loob mismo ng mansyon. Pinagpilitan niyo ni Doña Aurora at wala siyang nagawa kundi sumunod para na rin sa katahimikan ng matanda na bawal ma-stress ang puso. Habang nag-aayos ng mga gamit sa Elena sa kanilang bagong kwarto, pumasok ang tatlong bata na may bitbit ng mga bagong laruan na tila ba galing sa isang mamahaling toy store. "Mommy, tingnan mo po. Binigyan kami ni Dada Baste ng malaking robot." Masayang deklara ni Levi habang tinataas ang isang kulay pulang transformer. "Dada Baste?" Kunot noong napatingin si Elena sa kanyang bunso. "Sinong nagsabi sa inyo na tawagin siyang ganyan?" "Siya po, Mommy." Seryosong sagot ng panganay na si Liam. Sabi niya, siya daw po ang totoong dada namin at kamukha nga po namin sa picture nung maliit pa siya na pinakita ni Lola Aurora. Huminga ng malalis si Elena. Pakiramdam niya unti-unti nang nakuha ng bilyonaryo ang loob ng kanyang mga anak sa loob lamang ng ilang oras. Bago pa man niya mapagsabihan ng mga bata na huwag basta-basta tumatanggap ng regalo, bumukas ang pinto ng kwarto at niluwa nito si Baste. Wala na ang kanyang business suit. Nakasuot na lang to na isang simpleng white shirt at gray sweatpants. Ngunit hindi gaano nabawasan ang kanyang kakisigan. "Komportable ba kayo dito?" tanong ni Baste. Ang kanyang boses ay malambot, ngunit may bakas ng otoridad habang nakatingin sa triplets. Bago dahan-dahang lumipat ang kanyang paningin kay Elena. "Baste, hindi mo kailangan bilhin ng mga anak ko ng mga mamahaling laruan." May katarayan na pambungad ni Elena habang tinutuloy ang pag-aayos ng mga damit. "At anong dadang pinapatawag mo sa kanila? Hindi pa tayo nagkakasundo sa kasal na sinasabi ng ina mo." Isang pilong ngiti ang sumilay sa labi ni Baste. Humakbang siya papalapit kay Elena, sapat upang maamoy ng dalaga ang pamilyar at mabangong katangian ng kanyang pabango. "Elena, hindi ko sila binibili. Karapatan ko na ibigay ang lahat sa mga anak ko dahil 9 na taon akong nagulang. At tungkol sa kasal, seryoso ako doon. Hindi lang para sa mana, kung hindi, dahil gusto ko na maitama ang lahat." Naiilang na umiwas ang tingin sa Elena dahil sa sobrang lapit ng muka ng lalaki. Upang mabagong usapan, biglang sumingit si Lucas. "Dada Baste, gutom na po si Mommy. Sabi niya kanina masakit daw po ang ulo niya." Agad na binalingan ni Baste si Elena nang may pag-aalala. "Masakit ang ulo mo? Maupo ka muna rito. Ako magpapahanda ng hapunan natin sa kusina at mula ngayon may bagong panuntunan na dito sa mansyon." "Ano namang panuntunan yan?" Balik na tanong ni Elena habang nakataas ang isang kilay. "Mula ngayon, bawal ka nang mapagod. Ang trabaho mo lang alagaan ng mom at trabaho ko naman na alagaan ka. At ang mga anak natin?" Makahulog ang sagot ni Baste, sabay kindat sa triplets na agad namang nag-appear na tila ba may lihim na kasunduan ang mag-ama. Natigilan si Elena habang nakatingin sa papalabas na si Baste kasama ng tatlong bata na masyadong nakabitin sa mga braso nito. Naramdaman niya ang unti-unting paglambot ng kanyang pader na matagal niyang itinago. Ang sutil na playboy noon ay tila ba mabilis na nagiging isang mapagmahal na ama ngayon. At ang kanyang puso ay hindi alam kung papanong lalaban sa nagbabadyang panunuyo ng bilyonaryo. Kinabukasan, maagang nagising si Elena upang suriin ang vital signs ni Doña Aurora. Laking gulat niya nang madaanan niya ang dining room. Hindi marangyang agahan ang bumungad sa kanya, kung hindi ang isang eksenang di niya akalain na makikita sa loob ng isang sikat at mayamang mansyon. Si Sebastian, ang kilalang CEO na laging seryoso sa mga business magazine, ay nakasuot ng apron habang may bakas ng harina sa kanyang pisngi. Kasama nito ang triplets na abalang-abala sa pagdulong sa pagluluto ng pancakes. "Ganito yan, Levi. Dahan-dahan ang pagbuhos ng syrup para hugis puso ang kinalalabasan.
Turo ni Baste sa kanyang bunso habang hawak ang maliit nitong kamay. Wow, Dada! Ang galing! Para kay Mommy to, di po ba? Masayang tanong ni Levi. Siyempre naman, kailangan natin pasayahin ang mommy ninyo para hindi na siya nakasimangot sa akin. Bilang sagot ni Baste na kinatawa naman ni Liam at Lucas. Di napigilan na mapangiti ni Elena habang nakasandal sa may hamba ng pinto. Ang puso ay tila ba natutunaw sa nakikitang senaryo. Ngunit nang mapansin ng mag-aama ang kanyang presensya, agad natago ni Elena ang kanyang ngiti at pinalitan to ng kanyang seryosong mukha. Anong gulo to, Sebastian? Tanong ni Elena habang naglalakad papalapit. Good morning, Mommy! Sabay-sabay na bati ng tatlong bata. Mabilis lumapit si Lucas. Hinilang upuan para sa kanya. Maupo na po kayo, Mommy. Espesyal po ang breakfast na ginawa namin para sa inyo. Nilapag ni Baste isang plato ng pancake sa tapat ni Elena. May kasama pa tong isang baso ng sariwang juice at isang pirasong sariwang rosas sa gilid. Pinagluto ka namin, Elena. Sana magustuhan mo. Salamat. Maikling tugon ni Elena. Bagaman ang kanyang pisngi unti-unti nang namumula. Humigop siya ng juice upang itago ang kanyang pagkailang. Pero di mo naman kailangan mag-abala ng ganito. Pwede namang ang mga kusinera ang magluto. Gusto kong maranasan ng mga anak ko na ipagluto sila ng ama nila at gusto kong paramdam sa iyo na hindi ako ang lalaking narinig mo 9 na taon nang nakalilipas. Seryoso at may pagsisising sa ni Baste habang nakatitig sa mga mata ni Elena. Agad nakaramdam ng tensyon ng triplets sa pagitan ng kanilang mga magulang. Bilang pinakamatalino, agad na sumingit si Liam. Mommy, subukan niyo po ang pancake. Si Dada po ang nagmix niyan habang kinakantahan kami ng paborito niyong kanta. Namilog ang mata ni Elena. Alam mo, paborito kong kanta? Tinanong ko kay Clara kagabi habang natutulog kayo. Nakangiting pag-amin ni Baste. Sinabi ko naman na sa'yo, gagawin ko ang lahat para mapatawad mo ko, Elena. Handa akong maghintay kahit gaano katagal. Sa gitna ng kanilang agahan, bigla, pumasok si Doña Aurora, tulak-tulak ang wheelchair, ngunit ngayon may malawak ng ngiti. Aba, mukhang napakasarap ng gising ng aking pamilya. Elena, wag mo nang pahirapan ng anak mo. Tingnan mo nga, mukha na siyang katulong sa apron niya pero gwapo pa rin, di ba? Natawa ang triplet sa biro ng kanilang lola. Habang sa Elena na may napayoko na lamang, pilit tinatago ang kabilisan ng tibok ng kanyang puso. Sa bawat araw na lumilipas, ang pader na tiniyo niya laban kay Baste, unti-unti nang nagkakalamat dahil sa walang humpay na diskarte at pagmamahal na pinapakita nito sa kanya at sa kanilang mga anak. Isang linggong lumipas mula na magsimula ang kanilang bagong buhay sa mansyon ng mga Castiglioni. Sa loob ng mga araw na yon, walang ibang ginawa si Baste kundi patunayan kay Elena na seryoso to sa kanyang mga salita. Di lang to naging isang huwarang ama sa triplets na palaging nakikipaglaro at tumutulong sa paggawa ng mga takdang aralin, kung hindi, naging mapag-alaga rin to kay Elena. Isang gabi, matapos mapatulog ni Elena ang triplets, lumabas siya sa malawak na balkonahe ng mansyon upang magpahangin. Malamig ang gabi, nakikista pa ng mga bituin sa kalangitan. Yakap ang kanyang sariling mga braso dahil sa lamig, huminga siya ng malalim. 9 na taon, Elena. Bakit hanggang ngayon ang bilis pa rin ang tibok nitong puso ko kapag malapit siya? Bulong niya sa kanyang sarili, bakas ang labis na kalituhan. Dahil kahit kailan naman, di nawala ang pag-ibig mo sa akin, tulad ng di pagkawala ng mukha mo sa mga panaginip ko. Bahagyang napatalon sa gulat si Elena nang marinig ang pamilya na baritonong boses sa kanyang likuran. Paglingon niya, nakatayo ron si Baste. Bago pa man makapagsalita si Elena, naramdaman na lang niya ang paglapat ng isang mamahaling jacket sa kanyang mga balikat. Amoy na amoy niya ang panlalaking pabango ni Baste na nagpabilis dalo sa kanyang pulso. Salamat, mahinang untag ni Elena habang pilit umiiwas ng tingin. Bakit gising ka pa? Gabi na. Di ako makatulog. Palagi kong tinitingnan ang kwarto niyo ng mga bata. Sinisigurong ligtas kayo? Seryosong sagot ni Baste habang sumasandal sa may rehas ng balkonahe. Nakatitig sa magandang mukha ng dalaga. Elena, galit ka pa rin ba sa akin? Huminga na malalim si Elena. Ang kanyang mga matay na puno ng emosyon.
Di naman sa galit, baste. Natatakot lang ako. Natatakot ako para sa triplets na isang araw magising ka na lang at marealisa mong di naman pala tong buhay na gusto mo, na laro lang pala talaga ang lahat. Mabilis sumakbang papalapit si Baste. Hinawakan na magkabilang balikat ni Elena at iniharap to sa kanya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, kitang-kita ang katapatan sa mata ng bilyonaryo. Elena, makinig ka sa akin. 9 na taon akong nabuhay sa karangyaan pero walang direksyon. Nung gabi bago ko umalis, ang mga narinig mo sa telepono, gago ko noon. Nagmamayabang sa mga kaibigan ko, nalayo kong asarin nila kung tinamaan ako sa isang simpleng babae. Pero ang totoo, tinamaan talaga ako sa'yo. Bahagyang nanginig ang labi ni Elena. Sana rinig. Kaya pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon. Pagsusumamo ni Baste, ang kanyang boses ay puno ng pagsuyo. Hayaan mong patunayan ko sa iyo at sa harap ng Diyos at ng mga tao na kayo ng triplets ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Pakasalan mo ko, Elena. Hindi dahil sa mana, hindi dahil kay mom, kundi dahil mahal kita. Sa unang pagkakataon sa loob ng 9 na taon, naramdaman ni Elena ang pagbagsak ng mga pader na kanyang tinayo sa kanyang puso. Ang mga luhang matagal niyang pinipigilan, dahan-dahan na pumatak sa kanyang mga mata. Di na siya nakasagot ng dahan-dahang ilapit ni Baste ang mukha nito upang gawaran siya ng isang matamis at banayad na halik sa noo. Isang halik na puno ng pangako, respeto at naglalagablab na pag-ibig. Nakatago naman sa likod ng malaking kortina ng sliding door ang triplets kasama si Doña Aurora na tahimik nagpipigil ng tawa at tuwa habang nakasungkit ng thumbs up sa isa't isa. Ang plano ng pamilya Castiglioni ay unti-unti nang nagtatagumpay. Mabilis lumipas ang mga araw matapos ang gabing yon sa balkonahe. Ang mansyon ng mga Castiglioni na dating tahimik at formal ay napuno ng ingay, tawanan at abalang paghahanda. Opisyal nang tinanggap ni Elena ang alok na kasal ni Baste, di na dahil sa takot o obligasyon kundi dahil sa pag-ibig na matagal nang nakatago sa kanyang puso na muling binuhay ng walang umpay na pagsuyo ng bilyonaryo. Hindi ako makapaniwala, Elena. Mula sa bus ride natin, 9 na taon na nakakalipas, ngayon magiging asawa ka na ng isa sa pinakamayamang bachelor sa bansa? Masayang bulalas ni Clara habang tinutulungan si Elena na sukatin ang kanyang napakagandang white lace wedding gown. Lumawas din si Aling Marta mula sa probinsya. Abot-abot ang luha sa kagalakan habang nakikita ang kanyang anak na magiging napakagandang bride. Salamat, Clara. Nay, kung di dahil sa inyo baka hindi ko na itaguyod ang triplets hanggang sa makarating kami rito. Nakangiting sagot ni Elena habang pinipigilan din ang kanyang luha. Salamat. Samantala, sa labas ng mansyon, isang malaking press conference ang inorganisa ni Baste. Pagkatapos ng 9 taon ng pagiging paksa ng mga chismis at lipunan bilang isang playboy, handa na siyang ituwid ang kanyang imahe sa harap ng buong bansa. Nagkislapan ng mga flash ng kamera mula sa mga sikat na media outlet nang umapo si Baste sa harap ng mikropono. Ngunit ang mas nakakuha ng pansin ng lahat ay ang 3 munting batang lalaki na nakaupo sa kanyang magkabilang gilid. Sina Liam, Lucas at Levi, na bihis sa kanilang mga itim na tuxedo at nakasuklay ang mga buhok katulad ng kay Baste. Sir Sebastian, sino ang mga batang kasama ninyo? Totoo bang meron na kayong mga anak? Tanong ng isang kilalang reporter. Humarap si Baste sa kamera. May malawak at mapagmalaking ngiti sa kanyang mga labi. Inakbayan siya ni Liam at Lucas habang kinalong naman niya si Levi. Gusto kong ipakilala sa buong mundo ang aking mga anak. Silang aking triplet, sina Liam, Lucas at Levi Castiglioni. Sila ang mga lehitimong tagapagmana ng pamilya Castiglioni. Nagkaroon ng bulungan at kaguluhan sa bulwagan sa matinding revelasyon. Dagdag pa ni Baste, ang boses ay puno ng determinasyon at pagmamahal. At sa darating na linggo, pakakasalan ko nag-iisang babaeng minahal ko, ang ina ng aking mga anak, si Elena. Kaya pakiusap, ibigay ninyo sa amin ang pribadong oras para sa aming pamilya. Nanonood si Elena ng telebisyon mula sa loob ng kwarto at di niya mapigilang mapahagulhol sa tuwa.
Ang lalaking akala niya noon itatatwa ang kanyang mga anak, siya pa mismong nagbansag sa mga ito na kanyang pinakamalaking karangalan sa harap ng buong mundo. Nang matapos ang press conference, agad na umakyat si Baste sa kwarto ni Elena. Pagpasok niya, nakita niya ang kanyang reyna na nakasuot pa rin ang wedding gown. Natigilan ang bilyonaryo, tila ba nakakita ng isang anghel. Lumapit siya at barahang hinawakan ang mukha ni Elena. "You look so beautiful, my wifey," bulong ni Baste. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsamba. "Handa ka na ba sa susunod na linggo? Handa ka na bang maging Mrs. Sebastian Castiglione?" Tumango si Elena. May matamis na ngiti sa kanyang mga labi. "Handang-handa na, Baste, para sa'yo at para sa mga anak natin." Ang katedral ay napuno ng mga mababangong puting rosas, nagniningning ng mga ilaw at mga piling panauhin mula sa mundo ng negosyo at altalipunan. Ngunit para kay Sebastian Baste Castiglione na nakatayo sa dulo ng altar, tila naglaho lahat ng tao sa kanyang paligid nang bumuka sa malaking pinto ng simbahan. Dahan-dahan, naglakad si Elena sa gitna ng dambana, suot ang kanyang white lace wedding gown. Mukha siyang isang anghel na bumaba mula sa langit. Sa kanyang magkabilang gilid ay ang kanyang ina na si Aling Marta at ang tapat na kaibigang si Clara na kapwa may luha ng kagalakan sa mga mata. Sa harap naman ni Elena ay naglalakad ang triplets, sina Liam, Lucas at Levi, na seryoso at gwapo sa kanilang mga tuxedos habang sinasabi ang mga talulot ng bulaklak. Nang makarating si Elena sa altar, marahang kinuha ni Baste ang kanyang kamay. Ramdam ng dalaga ang bahagyang panginig ng mga kamay ng bilyonaryo, tanda ng matinding emosyon nito. 9 na taon akong naglakbay sa dilim, Elena. Panimula ni Baste habang binibigkas ang kanyang wedding vows. Nakatitig ng diretso sa mata ng kanyang kabiyak. Akala ko noon ang karangyaan at kapangyarihan ang magpapasaya sa akin. Ngunit nang magtagpong muli ang mga landas natin at nang makita ko ang 3 munting bersyon ng sarili ko, na magiting mong tinaguyod na realisa ko kung ano ang tunay na kayamanan. I promise to love you, respect you, and protect our family until my last breath. Hindi ka na muling iiyak ng mag-isa, wifey? Naiyak na rin si Elena habang nakangiti. 9 na taon kitang pilit na kinakalimutan, Baste. Pero sa bawat araw na tinitingnan ko ang triplets, ikaw at ikaw pa rin ang hinahanap ng puso ko. Salamat dahil hindi ka sumukong patunayan na nagbago ka. Handa ako maging katuwang mo sa pagpapalaki sa mga anak natin at sa pagbuo ng mga pangarap natin. Natapos ang palitan ng mga singsing at ang matamis na basbas ng pari, humarap si Baste sa kanyang bagong asawa. "I love you, Mrs. Castiglione." "I love you too, Mr. Castiglione," sagot ni Elena. Marahang hinila ni Baste ang bewang ni Elena at ginawa na isang naglalagablab at matamis na halik, hudyat ng kanilang walang hanggang pagsasama, habang ang buong simbahan ay nagpalakpakan. Sa unahang upuan, nakaupo si Doña Aurora na tila ba tuluyan ng gumaling sa kanyang sakit sa puso dahil sa labis na kaligayahan. Katabi nito ang triplets na tuwang-tuwang nagtatalon habang sumisigaw ng, "Yehey! Kasal na si Mommy at Dada!" Ilang taon matapos ang kasal, ang mansyon ng mga Castiglione ay hindi na naging malamig at formal. Naging tahanan to ng walang katapusang takbuhan ng triplets, mga luto ni Elena at ang malalakas na tawa ni Baste na tuluyan ng tinalikuran ang pagiging playboy upang maging isang ganap at mapagmahal na haligi ng tahanan. Ang isang gabing pagkakamali noon ay naging metsa ng isang perpekto, masaya at panghabang buhay na pag-ibig. 5 taon ang matapos sa ingranding kasal na gumalantang sa buong bansa, tuluyan ang nagbagong ihip ng hangin sa loob ng mansyon ng mga Castiglione. Ang dating malamig, formal at tila sementeryo sa tahimik na tahanan ay napalitan na ngayon ng walang humpay na tawanan, takbuhan at mga bakas ng madidikit na kamay sa mga mamahaling muebles. Sa malawak na hardin nakaupo sa isang digulong silya si Doña Aurora na ngayon mas mukhang bata at masigla. Katabi niya si Aling Marta na madalas nang lumuwas mula sa probinsya. Pareho silang nakangiti habang pinapanood ang 14 na taong gulang na sina Liam, Lucas at Levi na abala sa paglalaro ng basketball sa malapit na court.
Ang triplets ay hindi na mga munting bata. Sila'y mga binatilyo na nagtataglay ng nakakahumaling na tikas at kakisigan ng isang Castiglione. Liam, ipasa mo rito. Kayang-kaya ko si Dada. Sigaw ng pilyong si Levi habang binabantayan ng kanyang ama. Si Baste ay ngayon nasa kanyang huling bahagi ng 30, ngunit mas lalo naging kaakit-akit ay pawisan, ngunit malawak ang ngiti habang hinaharangan ng kanyang bunso. Wala nang bakas ng sutil at mailap na playboy noon. Ang tanging mababakas na lang sa kanya ngayon ay ang pagiging isang mapagmalaking haligi ng tahanan. Mula sa balkonahe, bitbit ng isang tray ng sariwang juice, marahang lumakad si Elena papalapit sa kanyang pamilya. Suot ay isang simpleng summer dress, mas lalo siyang nagningning sa paglipas ng panahon. Ang kapayapaan at kaligayahan sa kanyang mga mata ay patunay na hindi siya nagkamali sa pagpili na magtiwalang muli. Hapunan na, ang matalo siyang maghuhugas ng pinggan ngayon, sigaw na Elena na may kasamang tawa. Agad binitawan ng triplets ang bola at naunahan sa pagtakbo palapit sa kanilang ina. Si Dada ang matatalo, Mommy. Siya ang pinakamabagal kanina. Biro ni Lucas sabay hinalikan si Elena sa pisngi na sinundan ni Liam at Levi. Lumapit si Baste, humahangos pa, at agad pinilupot ang kanyang malalaking braso sa bewang ni Elena mula sa likod. Di niya pinansin ang kunwaring pag-angal ng kanyang asawa dahil sa kanyang pawis. Sa halip, binaon niya ang kanyang mukha sa leeg nito at nagnakaw na isang matamis na halik. Salamat sa pagpapakain sa mga leon natin, wifey. Bulong ni Baste. Ang kanyang boses ay puno ng pagsuyo na para bang bagong kasal pa rin sila hanggang ngayon. Sutil ka pa rin? Nakangiting saway ni Elena, ngunit lumingon siya upang suklian ang halik ng lalaki sa mga labi. Salamat din, Baste, dahil binigyan mo kami ng buhay na higit pa sa pinapangarap ko. Humarap si Baste sa kanyang ina, sa kanyang biyanan at sa kanyang apat na kayamanan. Si Elena at ang triplets. Sa bawat tibok ng kanyang puso, alam niya, ang gabing pagkakamali 9 na taon nang nakalilipas ay hindi isang aksidente ng tadhana. Ito ay unang pahina ng isang kwentong sinulat ng langit upang matagpuan niya ang kanyang tunay na tahanan. Habang lumulubog ang araw at nagdidilim ang paligid, ang mansyon ay nagliwanag. Isang kanlungan ng pag-ibig na walang katapusan, walang lihim, at puno ng ligayang panghabang buhay. Ang tadhana ay may sariling paraan ng pagsulat ng ating kwento. Madalas binibigyan tayo nito ng mga pahina na puno ng pagkakamali, takot at pag-aalinlangan. Mga tagpong akala natin wawasak sa ating kinabukasan, ngunit sa likod ng bawat masakit na paglisan at mahabang panahon ng paghihintay, may mas malalim na plano ang langit. Ang tunay na pag-ibig hindi nasusukat sa perpektong simula, kundi sa tapang na magbago, magpatawad at lumaban para sa pamilya. Pinapaalala ng kwentong ito ng isang pagkakamali sa mata ng mundo ay maaaring maging pinakamagandang biyaya na magpapabago sa isang matigas na puso. Dahil sa dulo ng bawat unos ang katotohanan at pagmamahal pa rin ang magsisilbing lakas sa pangmahanap natin ang ating tunay na tahanan. Unang-una, maraming salamat sa pagbukas at paglipat sa bawat pahina ng nobelang ito. Salamat sa pagsama kay Elena sa kanyang sakripisyo sa pakikigulo sa kakulitan ng ating paboritong triplets na sina Liam, Lucas at Levi at sa pagkapit sa naglalagablab ngunit pabalik-balik na pag-ibig ni Baste. Ang lihim ng mga munting senyorito ay higit pa sa isang kwento ng pag-iibigan ng isang nurse at isang bilyonaryo. Minsan nagsisimula tayo sa isang malaking pagkakamali at sa mga desisyong akala natin magdadala sa atin sa habang buhay na kabitukan. Ngunit pinakita ni Elena at Baste na walang pagkakamaling hindi kayang itama ng tapat na pagsisisi at walang pader na di kayang tibagay ng wagas na pagmamahal sa pamilya. Sa lahat ng mga dakilang ina na patuloy nagtataguyod sa kanilang mga anak laban sa hamon ng buhay at sa mga pusong natutong magbago at magpatawad. Sana'y nagdala ang kwentong to ng kilig sa inyong mga gabi, ng ngiti sa inyong mga labi at ng pag-asa na ang bawat isa sa atin ay may nakalaang happy ending. Darating man to sa tamang panahon o sa hindi inaasahang pagkakataon. Hanggang sa susunod nating paglalakbay sa mundo ng mga pahina at pag-ibig. Maraming salamat pong muli.
Ito po si Rava TV at inyong narrator si Miss Sandra. Lubos ang pasasalamat sa inyo.